Pangsanlibutang ulat. Pakikinig sa Diyos, pagkamuhi sa kasalanan, August 16, Uwapahurua, Zimbabwe. Sa kailaliman ng disyerto ng Namibia ay naninirahan ang isang pangkat ng mga tao na namumuhay katulad ng kanilang nakasanayan sa loob ng daan-daang taon. Ang mga Himba ay semi-nomadic na naglalakbay kasama ang kanilang mga kawan ng baka at kambing mula sa isang balon ng tubig patungo sa iba pa upang matiyak na may sapat silang tubig sa panahon ng mahabang buwan ng tagtuyot. Sa maikling panahon ng tag-ulan, bumabalik ang mga pamilya sa kanilang mga pamayanan na binubuo ng 3 o 4 na kubo, na tinatawag na homesteads, upang magtanim ng mais na magsusuporta sa kanila para sa natitirang bahagi ng taon. Si Uwapahurua ay kabilang sa iilang mga Himba na nabinyagan at sumapi sa iglesia ng Seventh-day Adventist Church. Unang narinig niya ang tungkol sa Diyos sa pamamagitan ng isang outreach program na inilunsad mula sa 13th Sabbath Offering noong 1993. Ito ang kanyang kwento. Si Uwapahurua ay isang karaniwang kabataang Himba. Siya ay nagnanakaw, nakikipag-away, at umiinom. Madalas na magkakaugnay ang 3 gawain na ito. Ang pag-aalaga ng mga kambing at baka, at pagtatanim ng mais ay sapat na para mabuhay ang mga Himba at bihira ng mga ilangan ng pera para sa anumang bagay. Ngunit isang beses sa isang buwan ay may dumarating na pensyon para sa mga matatanda na galing sa gobyerno ng Namibia. Kapag dumating na ang pera ay lumalapit ang mga kabataan sa kanilang mga lolo at lola upang humingi ng pera para sa alak. Alam ng mga maliliit na negosyante na dumating na ang pensyon, kaya sila'y pumupunta malapit sa mga homesteads ng Himba upang magbenta ng alak. Kapag nagsimulang uminom ang mga tao, hindi may iwasang magkaroon ng gulo. Minsang nakita ni Uwapahurua ang isang lasing na kabataan na itinulak ang isa pa at sinabihan ng, "Tumabi ka. Dadaan ako." Lumaban ang tinulak na kabataan. Sumali ang iba pang mga kabataan, at nauwi ito sa isang rambulan na may kutsilyo. Kapag naman walang pensyon na dumarating ay nauuwi sa pagnanakaw ang ilang kabataan. Naalala ni Uwapahurua na minsang nadaanan niya ang ilang kabataan na binabalatan at kinakatay ang isang baka sa kakahuyan. Tinanong niya sila, "Kaninong baka iyan?" "Amin ito," sagot ng isang binata. "Namatay lang ng kusa ang baka," dagdag naman ng isa pa. Lumapit si Uwapahurua upang suriin ng mabuti ang baka. Nakikilala ng mga pamilyang Himba ang kanilang mga baka sa pamamagitan ng espesyal na marka ng kutsilyo sa mga tainga. Nakita ni Uwapahurua ang patay na baka ay may bagong gawa lamang na mga marka ng kutsilyo sa tainga nito. Isang paglilitis na isinagawa ng mga pinuno ng Himba ang nagpatunay na ninakaw ng mga binata ang baka at balak nilang ibenta ang karne nito upang makabili ng alak. Inutusan ang mga binata na bayaran ang may-ari ng baka. Ang pagnanakaw, pakikipag-away, at pag-inom ay karaniwang paraan ng pamumuhay para kay Uwapahurua hanggang sa dumating ang isang pastor ng Seventh-day Adventist Church sa kanyang kubo. Nilalapitan ng pastor ang mga taong Himba sa pamamagitan ng isang programa na bahagyang pinondohan ng 13th Sabbath Offering noong 1993. Nagsalita ang pastor tungkol sa Diyos. Hindi pa kailanman narinig ni Uwapahurua ang tungkol sa Diyos at siya'y naengganyo na malaman ang iba pa. Nang Sabbath na iyon ay dumalo siya sa isang pagsamba na ginanap ng pastor sa ilalim ng isang puno malapit sa kanila. Tulad ng maraming mga Himba, hindi siya nakapag-aral at hindi niya kayang basahin ang Biblia ng mag-isa. Kaya't nakinig siya habang binabasa ng pastor ang Biblia. Unang beses niyang narinig ang tungkol sa Diyos na lumikha ng mundo at lahat ng bagay dito, kabilang na ang mais,
kambing, baka, at ang mga taong himba. Habang lumilipas ang mga linggo, naramdaman niya na may mali sa kanyang pamumuhay. Hindi palaging nagagawa ng pastor na magpulong sa ilalim ng puno tuwing Sabbath, kaya nagsimula si Uapahu na pumunta sa simbahan ng Adventiste sa pinakamalapit na bayan tuwing Sabbath. Maaga siyang gumigising tuwing Sabado ng umaga para sa 7 oras na paglalakad papunta sa bayan. Habang nakikinig siya sa salita ng Diyos ay nagsimula ng kamuhian ni Uapahu ang pagnanakaw at pakikipag-away, gayon din ang pag-inom ng alak. Hindi niya maintindihan kung bakit nangyayari ito. Hindi niya matukoy ang isang partikular na talata sa Biblia na tumama sa kanyang puso. Alam lang niya na habang nakikinig siya sa salita ng Diyos ay nagsimulang kamuhian ang mga makasalanang bagay. Nagbago siya at nabinyagan. 23 taong gulang siya nang ibigay niya ang kanyang puso sa Diyos. Ngayon 46 na taong gulang na siya. Hindi naging madali ang landasin niya. Maraming mga tukso na bumabalik sa kanya upang siya ay bumalik sa dati niyang buhay. Mahirap maging Kristiyano, sabi niya. Mahirap pigilan ang pagnanakaw, pakikipag-away, at pag-inom dahil bahagi iyon ng araw-araw naming buhay dito. Ang 13th Sabbath Offering noong 1993 ang nagpondo sa isang outreach program para sa mga himba na nagdala sa pastor na bisitahin ang tahanan ni Uapahu. Tulad ng pagpapala ng handog na iyon na nararamdaman pa rin sa pamilya at komunidad ni Uapahu ngayon. Ang inyong contribution ngayong quarter para sa 13th Sabbath Offering ay maaaring magkaroon din ng pangmatagalang epekto sa Namibia at sa iba pang mga lugar. Maraming salamat po sa inyong masaganang handog sa darating na September 27.